Corruption po kasi isa siyang, sabi niyo nga po, endemic na problema. But more than that, it's a problem of weak institutions. It's a Yan. cultural problem as well. Ibig sabihin, kaya maraming corrupt kasi sa kultura natin, patanggap-tanggap siya. Pag may nakita kang opisyalis na corrupt, tanggap na natin eh. At yan yung nilalabanan natin. Nakita namin dito sa lungsod ng Pasig. Tama. Posible na labanan, posible na talikuran yung mga lumang kalakaran na dati pang tanggap ng mga tao. Posible. Mahirap siya gawin. Opo. Yung binanggahan namin dito, sa totoo, sindikato yun eh. Sindikatong grupo yan. Ako, nagsasabi sa'yo, tanggalin mo yan. Hindi ka man lang nagtanong sa mga kaibigan mong miyembro ng Iglesia ni Cristo kung meron ka man kaibigan na sinasabi mo na hindi naniniwala at hindi sumasang-ayon sa desisyon ng pamamahala na magkaroon ng peace rally. Sa taong bayan, lalo lang na sa mga miyembro ng Filipino Guerrilla Forces. Sinimulan ng gulo nila, tayo ang tatapos ng gulo. Di tiyak na kapahamakan. So ang atin pong panawagan sa sambayan ng Pilipino, suportahan po natin itong si Kapitan Dado at huwag po tayong patitinag sa mga pananakot ng mga nasa pamahalaan upang tayo ay patahimikin. Kung may gagawin akong kalokohan, edi doon na sa hindi madaling makita, di ba? Bakit naman doon sa napaka-transparent namin dito, lahat kitang-kita ng tao kung saan napupunta yung pera. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Ay, grabe. Kawawa ho ang taong bayan dito. Oo, taong bayan ho ang nadadamay dito mga kasama. Bibi Sara, sabi dito, zero na? Ha? Totoo ba? Oh, si BP Sara ay zero daw sa survey. Anak ng tipak na. Tama! Oo. Nakakatawa ho itong mga nagsosurvey na ito. Zero daw sa survey. Wow. Hindi nyo ho ba nakikita yung mga post nyo sa Facebook? Kung sino yung pinapanigan nyo. Habang post kayo ng post, tawa ng tawa ang sambayan ng Pilipino. Alam nyo bakit? Ano yung nakikita nyo? Yung laughing emoji. Pero ito, bigay na natin dito kay Robin kung ano yung ibabalita niya nito. Medical at Bureau Assistant. Wala ho. Alam niyo ba malaking bagay ho yung nagagawa ng Medical at Burial Assistant ng OVP? Kasi ho, ako ay nakinabang din dyan. I mean, yung isa sa mga kapatid ko ay nakahingi ho ng tulong sa OVP. Malaking bagay yan. Dito sa medical assistance. Ngayon ho, wala na ho ata mabibigay. Dahil bakit? Alamin natin kay Robin. Robin, pasok mo. Pati ang mga inosenteng Pilipino at lubos na nangangailangan ng tulong ay siyang nadadamay at nagdurusa sa pamumulitika ng mga buwaya kay Vice President Sara. Ibinalita kasi ng Office of the Vice President na hindi naaprubahan ang budget para sa Medical at Burial Assistance Program ng Office of the Vice President under 2025 GAA. Ito ang gusto ni Tambaloslos, ang gipitin at magmukhang walang silbi ang Office of the Vice President ni Vice President Sara. Ayon nga sa post ng OVP, notice to the public, there is no approved budget for the Medical and Burial Assistance Program of the Office of the Vice President under the 2025 General Appropriations Act or GAA. Ito konting information lang. Kung halimbawa ho kayo ay nangangailangan ng tulong medikal o pambayad sa ospital o mga gamot, bukod ho sa malasakit, bukod ho sa DOH, meron pa ho kayong mahihingi ng tulong. Kagaya ng Office of the Vice President, mga congressman, mga mayor,
at iba-iba pang ahensya kagaya ng ayan, DOH, nabanggit natin kanina. Makakahingi ho kayo ng tulong diyan. Pagdating sa medical medical assistance. Gaya nito, nawala ho. Bakit? Hindi binigyan. Ano na ngayon ang mangyayari? Doon sa mga tao na hikahos na nga sa buhay at ito na lang ang naisip nila na mahinga ng tulong. Di ba? Kasi kung halimbawa malaki ho ang bill nyo, itong mga tulong ng gobyerno, mapapag-ipon-ipon nyo yan. Meron hong nababanggit na parang papel na bibigay sa inyo eh. May amount doon. Halimbawa, 50,000 bigay ng OVP at lumapit ka sa SWA, binigyan ka ng discount ng mga halagang 10,000. Lumapit ka sa Malasakit, binigyan ka ng 50,000. Alam mo, ang bill nyo ay 1 million o 500,000. Lumapit ka sa congressman na medyo malapit ka. Lumapit ka sa mayor. Lumapit ka sa mga senador na medyo malapit ka. So yung yung napapagsama-sama yon, ano bang tawag nun, nakalimutan ko eh. Pwede yun yung ibayad yun. Tawasin nyo sa bill. Halimbawa, ang hospital nyo ay Philippine Heart Center. Ibabawas ho yun. Ganun. Ano bang tawag, nakalimutan ko eh. Pero ito, hindi binigyan ng budget. Anong gagawin nyo sa sambayan ng Pilipino? Diba? Kung pamumuliti ka na naman ang banat nyo dito kay Bibi Sara dahil hindi nyo binigyan. Ang ganda ng programa na ito, hindi nyo naman sinuportahan. Bakit? Galit na galit talaga kayo kay Bibi Sara. Gusto nyo talagang pabagsakin? Itong mga bakulaw na to. Ito si Lulong Bakulaw talaga. Matindi talaga to. Pero, hindi naman ho papatalo. Siyempre si Bibi Sara. Oo. Bakit? Kahit na hindi pa bigyan ng budget yan, baka tulong. Marami hong tutulong kay Bibi Sara. Lalo na yung mga kababayan natin na nakakaangat. Kaya, laban lang. Ito ang sabi ng ating kababayan. Oo, tuloy lang. Malapit na naman ang 2028 eh. Tuloy natin to. We apologize for the inconvenience. So tragic that the Filipino people has to suffer the folly of politicking by greedy, insensitive, and rapacious apples discussing as congressman, my poor Philippines. Sa ginawa nga na ito ni Romualdez at ng buhayang kongresista ni na BBM sa Office of the Vice President, ay sino ba ang higit na magdurusa kundi ang mga mahihirap na Pilipino na nangangailangan pa naman ng tulong sa kanilang patuloy na pamumulitika. Hindi naman ang pangalawang Pangulo o ang Office of the Vice President o si Vice President Sara ang apektado, kundi ang mamamayang humihingi lang naman ng tulong sa opisina ni Vice President Sara. Lalo lang pinalalala ang sitwasyon ng Marcos administration. Hindi lang ang impeachment ni Vice President ang habol, abay pati na rin ang mga inosenteng may sakit na mamamayan at mga namayapang kababayan. Oo, ginipit nila si VP Sara, ngunit sino ba ang naapektuhan? Ang mamamayang Pilipino. Tila ayaw nilang bumango ang pangalan ni VP Sara. Takot sila na hindi sila makabalik sa kapangyarihan. Totoo. Sigurado kasing babalikan sila sa kanilang pagnanakaw. Kawawa naman ang mga may sakit na Pilipino, ang mga umaasang mga nagdadialysis at kung ano pa man. Abay syempre, kanino palalapit ang mga Pilipino? Abay mapipilitang lumapit sa kanilang mga party list. Ganyan ang laro nila tamba at gusto nilang magkaroon ng utang na loob ang mga Pilipino sa kanila na akala mo naman sariling pera nila at galing sa kanilang bulsa ang kanilang ipinamimigay na ayuda. Samantala, sinupalpal ng isang DDS ang isang loyalist vlogger na nilalait at kinukutya ang Iglesia ni Cristo. Hinamon pa ng loyalist vlogger na ito ang mga Iglesia ni Cristo member na papalanunin itong si Congressman Marcoleta sa pagkasenador dahil kung hindi ito mangyari at matalo si Congressman Marcoleta, pagtatawanan daw niya ang Iglesia ni Cristo. Narito ang full video, panoorin natin.
Dito sa content na ito ni Balaw, kinukutsa niya yung Iglesia ni Cristo. Ayan, may ads lang ha. Pakinggan. Sinasabi niya na katawa-tawa ang Iglesia ni Cristo pag hindi manalo si Marcoleta. Papanalunin daw si Marcoleta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kasi kung hindi, matatawa daw siya. Panoorin nyo yung content niya na yan. Pero Balaw, ako nagsasabi sa'yo, tanggalin mo yan. Hindi ka man lang nagtanong sa mga kaibigan mong miyembro ng Iglesia ni Cristo kung meron ka man kaibigan na sinasabi mo na hindi naniniwala at hindi sumasang-ayon sa desisyon ng pamamahala na magkaroon ng peace rally dahil sinasabi mo sa mga sinabi ni Marcoleta. Balaw, dapat inintindi mo muna kung ano ang pagiging miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dapat nirespeto mo ang kanilang mga doktrina. Dapat nirespeto mo ang kanilang pamamahala na sinasabi mong pamunuan. Kasi ang sabi mo, real talk. Real talk para sa mga pamunuan o namumuno ng Iglesia ni Cristo. Are you challenging the authority of INC? Sina-challenge mo ba yung pamamahala ng INC? Are you challenging the decision? Are you challenging his decision? Ikaw naman, Balaw. Yan, o. Kita nyo? Yan ho ang mensahe o pahayag o statement ni Kuya Madarahug. At napunta tayo rito. Mainit ho ang usapin pagdating ito ho ay statement ni Makabayan. Kung tawagin ay Sir Metran. Meron ho siyang pahayag dito. Talaga daw kung gusto daw ng gera. Ba, ibang klase ho. Live ho ito. Kung may pahayag na mabibigat, talagang matindi hata, di umano itong statement ni Sir Metran. Merong boses, merong paninindigan. Kasi mabibilib ka sa mga salita nito eh. Eto, siya na ho ang magbabanggit. Panoorin natin. At mamaya, nako po, Biko Soto, nagsalita na. Abangan nyo sa dulo ng ating video. Sa taong bayan, lalo na sa mga miyembro ng Filipino Guerrilla Forces. Sinimulan ng gulo nila, tayo ang tatapos ng gulo. Nako po. Yun yung Hay, nako, ha? Narinig nyo, mga kasama. Sino ang nagsimula? Yan ang hindi ko po alam. Basta nakita ko lang ito at isi-share ko lang yung video sa inyo kung ano ho yung boses dito. Tuloy pa ba natin? Gusto ko kasing ipanood sa inyo kung ano yung boses ni Mayor Biko Soto eh. Oo. Parang gusto niya gumawa ng magandang proyekto katuwang ata si BP Sara. Kasi makikita nyo si BP Sara doon kasama niya eh. Mamaya-maya, tutuloy ko lang ito ng konti. yung pinapangako ng Filipino Guerrilla Forces. Ang atin lang naman ay gusto lang natin baguhin ang bansang Pilipinas. Oh, yun. Yun ang kagustuhan ni Sir Metran. Gusto niya baguhin ang bansang Pilipinas. Naku po. Ano kaya yung ibig sabihin na yun? Yun ay wala akong idea. Pero mas maganda sa maganda, tuloy pa natin. Ano? Wala kaming ibang hangad na mabago ang politikang sistema ng Pilipinas. Dahil sa politika ng sistema ng Pilipinas, naghirap ang ating bansa. Naghirap ang ating bansa. Una, dahil sa pagnanakaw. Kumilig pa rin na nagtuturo nito sa pagnanakaw. Nako? Kung magbago ang panahon, walang gagastusin ang mga kandidato. Ang kumilig lahat ng
gagastos. Pag sinabi natin na magastos, ninanakaw nga lang ang pera natin. Oh, yun. Ang hirap nito, mga kasama. Marami yatang nalalaman to si Sir Metron eh. Kaya mas maganda sa maganda, ito na lang. Anong title nito? Kapapasok lang, sanib pwersa na, BP Sara at Vico Soto nagsama sa isang event. Naku, palagay ka na. Sure win na ito, mga kasama. Pag ito si Vico Soto, ay, kita nyo naman. O, lalakihan ko ba kasama? Sino ho nakikita nyo na magkatabi? Naku po. Hindi ko lang sure ito kung matagal ng video ito o talagang bago lang ha. Kung matagal na, i-comment nyo sa comment section. Naku, Kuya Goods, matagal na yan. Kaya ho tayo nagre-reaction. Kung ano ho yung makikita natin dito. Sa tingin ko, kung matagal man ito at bago, sigurado. Parehas ng alam nyo si Mayor Vico Soto? Pinaganda ang Pasig. Ito naman si BP Sara, inayos, pinaganda ang pamalalakad sa mga nasasakupan niyang mga ahensya. At siyempre, maganda ang trabaho niya, sinusuportahan siya ng taong bayan. Ganon dito kay Mayor Vico Soto. Hindi na natin patatagalin ito. Ito na. We have a once-in-a-lifetime opportunity. Ipapakita natin sa bawat Pasigenyo at bawat Pilipino. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos, kalidad, sa tamang presyo at walang korupsyon. Yun! We have a once-in-a-lifetime opportunity. Ipapakita natin sa bawat Pasigenyo at bawat Pilipino. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos, kalidad, sa tamang presyo at walang korupsyon. We have a once-in-a-lifetime opportunity. Ipapakita natin sa bawat Pasigenyo at bawat Pilipino. Posible na gumawa ang gobyerno ng proyekto na maayos, kalidad, sa tamang presyo at walang korupsyon. 71 centavos. Maraming salamat po. Mga kasama, nagsimula po ang proyektong ito. This project was born because of need or necessity. Nagsimula tayo, naisipan natin na magpatayo ng bagong City Hall. Sa totoo, yung una, ang naisip ko personally, retrofitting lamang. Kaso sa 100 arkitekto at inhinyerong nakausap ko, iba't ibang eksperto, wala talagang mag-recommend na retrofitting ang gawin natin. Kaya nakita natin na mukhang ito na yung tamang pagkakataon. Baka wala na rin tayong choice kung hindi magpatayo ng bagong City Hall. Pero sabi natin, kung gagawin na lang din natin ito, kung kailangan natin magpatayo ng bagong City Hall, kung kailangan natin i-demolish yung structurally unsound na building, nung na-present po kanina, ayusin na natin. Kung kailangan na lang din natin gumawa ng bagong City Hall, gandahan na natin. Oo, sa palagay ko mga kasama, ito ay matagal ng video. Pero ang naging pananaw ko dito kay Mayor Vico Soto, kasi nakita rin natin si BP Sara nandun eh. Magaling itong leader. Isipin nyo dati ang Pasig kasikip-sikip. Ngayon iayos yung traffic rules. Paglabas mo ng Pasig Bayan, palabas ka ng Shaw Boulevard, naging maayos. At yung mga basura, meron na rin segregation. Magaling. Kaya palagay ko kaysa ito ni BP Sara, hindi ko sure, pero meron tayong nakita kasing video eh. Kung kayo ay may nalalaman, bigyan nyo ako ng impormasyon. Basta ang alam ko, meron hong nagsasalita, panibagong muka, sino ba ito? Ang sabi dito, laban ni Cap Dado, laban ng mga Pilipino. Ito ho ang kanyang pahayag dito. Pakinggan natin kung ano yung mga mensahe at kung ano yung mga boses na babanggitin dito. Ito ho pakinggan nyo lang mabuti ito. Para mas maganda sa maganda, malinaw. To sedation, si ex-Army Captain Dado Enrique. Kung mapapanood mo pa o kung mapapanood natin ang channel nitong si Kapitan Dado,
talaga po namang diretsahan niyang inuudyukan ang sambayanan na magkaisa upang labanan ang katiwalian at ang pag-aabuso sa tungkulin ng mga nasa kapangyarihan. Ngayon po, ito pong pagsasampa ng kaso laban sa kanila ay this is an attempt on the part of the government to silence the people directly criticizing the incompetence, the corruption, and the abuses of those in the government. So ibig po sabihin, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ito ay isang paraan ng pananakot ng kasalukuyang administrasyon upang ang mga mamamayan na totoong nagmamalasakit sa bayan at hayag-hayagang umaatake sa mga taong nasa kapangyarihan, partikular sa bangag na Pangulo, ay kanilang kakasuhan upang matakot ang sambayanan na magsalita laban sa kanila. Nakakatakot po ito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Sapagkat kung tayo po ay magpapatinag sa ganitong pananakot ng mga kiwaling opisyal ng ating bayan, wala pong patutunguhan itong ating bansa, kundi tiyak na kapahamakan. So ang atin pong panawagan sa sambayan ng Pilipino, suportahan po natin itong si Kapitan Dado at huwag po tayong patitinag sa mga pananakot ng mga nasa pamahalaan upang tayo ay patahimikin. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito po ang panahon upang tayo ay manindigan. Kapag may nakikita po tayong paninikil laban sa sinuman na nagtatanggol sa karapatan ng sambayan ng Pilipino, dapat po ay ating suportahan. At ang kanyang laban ay akuin po natin na laban din natin. Nang sa gayon po, ang nasa pamahalaan ay maging responsable at gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga lingkod bayan. Kaya muli ang ating panawagan sa sambayan ng Pilipino, sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan, huwag po tayong patitinag sa pananakot ng isang mapanikil na administrasyon katulad po ng kasalukuyan. Itong mga pulis katulad ni Brigadier General Torre na siyang nagsampa po ng kaso laban kay Kapitan Dado, nagpapakita lang po na siya ay talagang berdugo ng kasalukuyang administrasyon upang sikilin ang lahat ng mga paglaban o pag-criticize sa kasalukuyang pamahalaan. Actually po, itong si General Torre, ito po ang sumalakay sa KOJC compound sa Davao City. Nagpapakita lang po na itong taong ito ay talagang bayaran, berdugo ng kasalukuyang pamahalaan. Hindi po natin dapat ito katakutan. Dapat po ito ay sumpain. Dapat po itong taong ito, siya po ang dapat kasuhan sa kanilang pagmamalabis sa tungkulin. Karapatan ng bawat Pilipino na ipaglaban ang kapakanan ng bayan. Ito pong ginagawa ni Kapitan Dado ay totoo po na inuudyukan niya ang sambayanan upang labanan ang katiwalian.
ng mga nasa kapangyarihan. At wala pong masama doon. Wala pong masama doon. It is our right to tell the people to stand and fight against the corrupt, the abusive, and the incompetent public officials. Tayo po ay nasa demokrasya, isang demokratikong lipunan na kung saan karapatan natin sa ilalim ng saligang batas ang ipagtanggol ang ating kapakanan, ang kapakanan ng sambayanan laban sa mapang-api, laban sa walang kakayahang manunungkulan, at lalong dapat labanan ang isang pangab na Pangulo. Kaya po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, huwag po tayong patitinan sa ganitong pang-api ng kasalukuyang administrasyon. Nananawagan po tayo sa mga vloggers na nagtatanggol, totoong nagtatanggol sa sambayan ng Pilipino, na kailangan po suportahan natin ang laban ni Kapitan Dado, sapagkat ang kanyang laban ay laban po ng lahat ng nagmamahal sa sambayan ng Pilipino. Huwag po tayong patatakot, sapagkat ang gagawin po ng nasa pamahalaan, lahat ng lumalaban sa kanila ay kanila pong gigipitin. Babayaran nila kung ikaw ay magpapabayad. Kung hindi naman, ikaw po ay kakasuhan. Yan mga kasama, narinig niyo yung statement ni, hindi ko alam kung ex-general ito eh. Wala ho akong idea. Baka, may boses din ho. At ang usaping corruption, di ba? Kagaya na sinabi ko kanina, magsasalita si Mayor Vico Soto dahil ayaw niya rin ng korupsyon. No? Ito nyo dito, ang title dito mga kasama. Sabi dito, pasensya na kayo ha, masipon lang tayo. Lagi tayong may sipon kasi malamig. Oo, sa umaga, sa tanghali, sa gabi, malamig. Ang title ho dito, Vico Soto on Fighting Corruption, Disinformation, and 2025 Polls. Ito ho pakinggan natin to. Kung ano yung ibig sabihin nito. Kung ano ba talaga yung stand dito at kung ano yung mensahe. May idea ba kayo who might be behind the disinformation? Alam na ng mga taga-Pasig yun. Opo, nasagot na naman po lahat ng mga paratang. Sa totoo, may mga bagay na ayaw mo na i-dignify with the response. Kung may gagawin akong kalokohan, edi doon na sa hindi madaling makita, di ba? Bakit naman doon sa napaka-transparent namin dito, lahat kitang-kita ng tao kung saan napupunta yung pera. Edi kung sana, edi doon na lang sa mga tago, doon ako kung gusto kong kumita, doon, di ba? So it doesn't make sense. May sa temporary Pasig City Hall. Mayor, the last time the first time I met you, you were only a candidate, no? At medyo mga higante kalaban nyo sa Pasig. Congratulations, tuloy-tuloy yung panalo nyo. Pero ngayon, of course, mag-e-election eh. Nakikita natin, medyo magulo, no? Talagang politika, no? Merong mga ginagamit na issue ngayon. Ano po yung mga sasabi niyo? Nag-collecta daw kayo ng mga, nagpa-sign kayo for 1,500 pesos, pero pinamigay daw yung mga t-shirt. The Ayan may BYD ads lang Experience the full power of the BYD Blade battery. Ano po yung niya? Nasagot na po yun, pero pakiulit na lang at para mabigyan din ng linaw sa mga nanonood. Opo, nasagot na naman po lahat ng mga paratang. Sa totoo, may mga bagay na ayaw mo na i-dignify with the response. Kasi yung ginagawa naman po, gagawa ng kwento, gagawa ng petition o complaint sa ombudsman, ipa-file po sa ombudsman, tapos ipapakita sa media, ipapakita sa tao yung received copy. Na alam naman po natin, that doesn't mean anything. Antayin natin kung ano sabihin ng ombudsman. Kung sabihin ng ombudsman na, uy, parang may mali dito. O kung sabihin ng ombudsman na, uy, kailangan yung sumagot dito. Tsaka kami sasagot. Pero kahit kahit blank piece of paper, pwede ko kahit ano lang isulat ko, magpa-receive lang ako ng calendar, pwede ko tatakan ng received yun. Tapos yun yung papakita. Diba? It doesn't mean anything. So antayin natin kung may itanong, kung may actual investigation, hindi yung kung ano-ano lang yung sinasabi. Yung 100% tax break din daw na binigay nyo sa Converge. Ano naman po yung issue na yon? Again, Ma'am Ana, sa totoo lang po, mga lumang na po ito. Ilang beses ko na pong nasagot ito. At ganoon din po,
The ombudsman has not reached out to us on these matters. Posible na na-dismiss outright, hindi ko po alam. Posible na titingnan po nila. Kung may merit po ang complaint nila, sigurado magtatanong po yung ombudsman sa amin. Kung wala naman, baka frivolous ano lang po yan or walang kwentang complaint lang po yan. I may add po. Yes. Kasi ang hirap po pag tinatanong ako ng tungkol sa mga, yung ginawa nga po, yung nagpa-press release sila, nagpa-media conference, nagbayad pa nga sila ng mga ibang di ba, para ma-publish, ganyan. Ang mahirap po kasi dito, wala akong copy ng mga sinasabi nilang officially, wala po ako, yes, may nagbigay ng mga leak, pero paano ko alam po yun yung totoong copies? I don't have any copy from official sources. So paano ko, di ba, hindi siya fair eh. Kung bigay sa akin, ito yung officially, inihingan ako ng sagot, of course we will answer kasi confident naman kami. Ito mga kasama, panahon ng election, panahon ng birahan, panahon ng siraan. Ito, yung si Mayor na to, hindi ko nakikita ng pangungurakot. Isipin nyo, pinaganda niya nga yung Pasig eh. Yung mga malalaking mga bakulaw na namuno dyan dati nung wala pa si Mayor Vico. Ako hindi ko personal nakilala to si Mayor Vico, nakita ko lang ito. Kaya, kasi binabanatan ho siya ng mga bakulaw. O sino naman yung mga kalaban niya dyan sa Pasig? Sigurado, kapartido yan ng mga bakulaw din. Ngayon, binibigay siya ng issue. Korupsyon. Parang ginawa rin sa mga Duterte. Pero, malinindigan siguro ang mga taga-Pasig na walang bahid ng korupsyon ang ginagawa nito ni Mayor. Dito ako naniniwala. Kasi, parang lagi kong nakikita na napakaganda. Isipin nyo yung clearing. Hindi siya natakot magpa-clearing sa Pasig para lang gumanda ang Pasig. Sa totoo lang, marami hong nagalit sa kanya pero mas marami ang nakinabang kaysa doon sa galit. Alam niyo yung mga nagalit sa kanya, yun yung mga lumalabag. Pero yung mga nakinabang, yun yung talagang totoong tao na gusto ng pagbabago. Kaya, napanood ko, sabi ko, sinisiraan to. Kailangan natin na maganda yung ipakita natin sa tao para hindi sila mabogus. Kasi bobogusin na naman parang ginawa sa mga Duterte. Yun lang tuloy natin ng konti. Kung may gagawin akong kalokohan, doon na sa hindi madaling makita, di ba? Bakit naman doon sa napaka-transparent namin dito, lahat kitang-kita ng tao kung saan napupunta yung pera. Kung sana, doon na lang sa mga tago, doon ako kung gusto kong kumita, doon, di ba? So it doesn't make sense. So ang hirap sagutin, not because of anything else, but because we don't even have copies of the complaint. So hanggang ngayon, wala pa kayong nakukuha any information from the ombudsman? Wala pang gano'n na notification? Wala po, ma'am. And it's very possible. Siyempre, ayaw natin pangunahan. Rinirespeto natin ang mga proseso po natin sa ilalim ng ating batas. Pero kasi, posible na never namin makikita yan. Kung may natanggap na letter ang ombudsman or may complaint, tapos sabihin, wala naman to. Tapos, posible na never namin makita eh. Posible din naman na hingin nila yung sagot namin. Hindi natin pangungunahan ng opisina nila. Pero yun po ang mga possibilities. Nabanggit niyo yung problem of corruption, which is, sabi ng iba, endemic na daw sa Pilipinas. You being one of the youngest local government executives, ano po yung mga takeaways niyo from your years as mayor? And before that, member na kayo ng local government, para mabawasan yung corruption sa gobyerno, especially at the local government, kasi pati mga negosyante yan ang nirereklamo Sobra daw ang red tape, yung facilitation fees. Ano po yung nakikita niyong mga pwedeng gawin, mga doables? Ang corruption po kasi isa siyang, sabi niyo nga po, endemic na problema. But more than that, it's a problem of weak institutions. Yeah. It's a cultural problem as well. Ibig sabihin, kaya maraming corrupt kasi sa kultura natin, patanggap-tanggap siya. Pag may nakita kang opisyalis na corrupt, tanggap na natin At yan yung nilalabanan natin. Nakita namin dito sa lungsod ng Pasig. Tama. Posible na labanan, posible na talikuran yung mga lumang kalakaran na dati pang tanggap ng mga tao. Posible. Mahirap siya gawin. Opo. Yung binanggahan namin dito, sa totoo, sindikato yun Sindikatong grupo yan. We were talking about billions of pesos per year. Na may napapakita silang project, may napapakita silang accomplishment, pero ang totoo, 20-30%, maybe even more of each project, nabubulsa lamang. Napakita namin na posible yan. Posibleng tanggalin ng SOP, posibleng tanggalin ng kickback, tanggalin o bawasan man lang yung palakasan system sa city. Galing, no? We've proven that it's possible. But of course, there are certain things, may mga bagay po talagang mahirap. I can give one example. Sa office of the building official natin, yung mga inspektor, gagawin nila ang trabaho nila. Pag nakita nila, may mali talaga o naka-encroach na kalsada, anong susunod niyan? Aalokin na sila ng 10,000, kung magkano, para
magbulag-bulagan. So, all levels, mula sa pinakataas hanggang sa pinakababa. Napakahirap eh. Napakahirap labanan. Pero, mahirap man, ay napagtatagumpayan natin. Paano po siyang naging posible, Mayor? You're talking about a mindset, no? A change in mindset. Pero nabanggit niyo rin na institutional yung problema, structural. Paano niyo pong nagawa na, well, to encourage your people na hindi maganda yung corruption? Saka, meron ba kayong in-institute na measures designed into the system para mabawasan yung opportunities for graft? Tinatanong ko po kayo kasi being young, malaki po actually expectation sa inyo ng mga tao dahil alam nila isa kayo sa pinakabata. People think you have new ideas to fight this problem. Una sa lahat, yung pinakita namin na posible at pinakita namin na seryoso kami dun sa laban kontra korupsyon, yun pa lang, marami nang nabuhayan. Marami mga empleyado dito na, ay, pwede pala yung ganito. Kasi nasa dekada-dekada yan eh, dekada-dekada, di ba? So pinakita pa lang na posible na seryoso yung administrasyon dito. Dun pa lang, ang laki na nung nangyaring pagbabago. So you're saying, Yun. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kasama, lagi kayong huwag magpapahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan, ha? O, mamayang hapon, abang-abang sa upload natin. O, hanggang sa muli, ha? Bye-bye!